kasama po ng mga intensyon na nabanggit, samahan niyo po ako sa aking pagpapasalamat sa Diyos sa biyaya ng bagong buhay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan, hingi ng awa at patawad ng Diyos upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng Diyos sa makapangyarihan, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang kadakilaan mo'y nangingibabaw sa hanay ng tanang mga banal. Ipagkaloob mong ikagalak namin ang paggunita taon-taon kay Papa San Clemente, na pari at martir ng anak mo, yamang kanyang pinanindigan ang paghahaing ginanap niya sa iyo, at kanyang pinatunayan sa buhay ang itinuro niya sa mga tao. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, kayo po'y isang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Akong si Juan ay tumingin, at naroon ang kordero na nakatayo sa bundok ng Sion, kasama ang 144,000 tao. Nakasulat sa kanilang noo ang pangalan ng kordero at ang pangalan ng kanyang ama. At narinig kong isang tinig mula sa langit na parang ugong ng isang mabilis na talon at dagundong ng kulog. Ang tinig na narinig ko'y parang tugtugan ng mga manunugtog ng alpa. Sila'y umaawit ng isang bagong awit sa harap ng trono at ng 4 na nilalang ng buhay at ng 24 na matatanda. Walang makaunawa sa awit na yaon, kundi ang 144,000 na tinubos sa sanlibutan. Ito ang mga sumunod sa kordero saan man siya magtungo. Sila'y tinubos mula sa buong sangkatauhan bilang mga unang handog sa Diyos at sa kordero. Hindi sila nagsinungaling kailanman. Wala silang anumang kapintasan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari ang Diyos, ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at yaong sandigay, ilalim ng lupa, tubig kalaliman. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng poon, sino ngang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitiwan. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo.
ang Panginoong Diyos, pagpapalain siya, ililigtas siya't pawawalang sala. Gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang tumingin si Jesus, nakita niya ang mayayamang naghuhulog ng kanilang kaloob sa lalagyan nito sa templo. Nakita rin niya ang isang dukhang babaeng balo na naghulog ng 2 kusing. Ang wika ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ay naghulog ng higit kaysa kanilang lahat, sapagkat bahagi lang ng di na nila kailangan ang kanilang ipinagkaloob, ngunit ibinigay ng balong iyon na dukhang-dukha ang buo niyang ikabubuhay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Hindi po dahil sa kaarawan ko ngayon, kaya kami ni Father Edwin ay nakapulang istola. Mula po nang ako'y maging pari, basta araw ng aking kaarawan, ay inaalaala ko ang aking patron saint, no? Yung santo sa araw na ito. Dahil nung ako po ay maliit na bata, may kalikutan, pag sinisigawan ako ng aking mga lolo at lola, ang napapakinig kong pangalan ay Clemente, huwag kang malikot. Sabi ko, parang hindi magandang aking pangalan. Pero nung mag-aral po ako ng grade 1, ay iba yung nakalagay sa aking birth certificate. Rola na yung pangalan ko. Pero nung maging pari po ako, ay sabi ko, sana Father Clemente na lamang ako. Bakit po? Yan. Si San Clemente ay isang santo papa ng ating simbahan at isang martir. Isa na namang sinaunang santo si San Clemente, Pope Clement I. Walang gaanong naisulat o naitala tungkol sa kanyang pinagmulan. Malinaw lamang sa mga unang manunulat ng simbahan na siya ay naging santo papa sa Roma. May nagsasabing si San Clemente ang ikatlong kahalili
ni San Pedro bilang obispo ng Roma. May nagsasabi ring siya ang ika-4 na kahalili. Hindi magkasundo ang mga unang dokumento o listahan. Ang mahalaga ay alam nating may malaking impluwensya ang taong ito sa buhay ng simbahan sa Roma noong dakong hulihan ng unang siglo, no, 1st century. Tiyak na nakilala pa ni San Clemente si San Pedro Apostol, na ang pinuno ng 12 alagad ng ating Panginoong Hesus. May isang tradisyon na nagsasabing si San Pedro mismo ang pumili kay San Clemente bilang kahalili niya. Sa ibang mga paglalarawan, ipinakikita si San Clemente na kasama si San Pedro at may hawak siya na isang angkor o pabigat sa barko. Itinuturing po si San Clemente na kauna-unahang Apostolic Father. Bakit po Apostolic Father ang tawag? Ang Apostolic Father ay isang taong naabutan pa at narinig ang mga orihinal na apostol ng Panginoong Hesukristo. Ibig sabihin, maasahan ang taong ito na ang kanyang mga itinuturo at itinuro ay nakaugat sa mismong ipinangaral ng mga apostol na galing naman sa ating Panginoong Hesus. Nag-iwan ng 2 liham si San Clemente, pero tanging ang una lamang ang nakarating sa atin dahil nawala ang ikalawa. Ang mga liham niya ay para sa mga taga-Korinto. Dito ginigiit niya na dapat tanggapin sa simbahan ang kapangyarihan ng mga obispo at pari bilang tunay na galing sa Diyos sa pamamagitan ng mga apostol. Mababanaag din sa kanyang liham ang natatanging gampani ng simbahan at ng obispo sa Roma sa buhay ng pandaigdigang pamayanan ng mga Kristiyano. Hindi nagkakasundo ang mga eksperto kung nakapaloob nga sa turo ni San Clemente ng obispo ng Roma ang pinakamataas sa mga obispo. Makikita sa turo ng santo ang koleksyon ng mga unang tradisyon sa liturhiya at batas na sinusunod ng sinaunang bayan ng Diyos. Tungkol sa kanyang kamatayan, pinaniniwalaan na pinalayas siya sa Roma at ginawang bilanggo. Dinala siya sa isang lugar kung saan ang parusa sa kanya ay pagtatrabaho tulad ng ibang mga bihag sa tibagan ng mga bato. Sa lugar na ito, may himala na ginawa si San Clemente na naging sanhi ng lalong pagyakap ng mga tao sa pananampalatayang Kristiyano. Dahil dito, dinala sa gitna ng dagat ang santo. Itinapon siya sa tubig na may pabigat na angkor sa kanyang liig. Ito ang naging sanhi ng kanyang pagkamartir noong taong 97. Bakit malakas ang loob ng mga santo sa kabila ng maraming mga pagsubok sa kanilang buhay? Tuklasin natin sa panalangin ang kahalagahan ng krus sa ating buhay at hilingin natin na matuto tayong pasanin at ialay sa Diyos anuman ng ating pinagdadaanang hamon sa kasalukuyan. At sa ating mabuting balita naman po, isa ito sa pinaka-paborito kong mabuting balita tungkol sa pagtitiwala sa Diyos. Hindi nagpapabaya o hindi magpapabaya ang Diyos kailanman. Hindi magpapabaya ang Diyos kailanman. Ganito po ang diwa, maaaring ganito ang diwa at disposisyon ng babaeng balo sa ating mabuting balita sa araw na ito. She gave all that she had because she trusted in God's
providence. Mayroon siyang 2 kusing. Kung tutuusin, ay maaari niyang itira ang isa at isa na lamang ang kanyang ihulog, no? Ilimos. Dahil, binanggit po, dukhang babaeng balo. Dahil bilang isang balo, ay wala nang kakalinga sa kanya at tutugon sa kanyang pangangailangan. Gayunpaman, ay ibinigay niya ang lahat-lahat sa kanya. Here, she showed that great trust in God. Hindi po itinuloy ang Ebanghelyo kung ano ang nangyari sa balong nagkaloob ng lahat ng meron siya, ng lahat ng kanyang kayamanan. Gayunpaman, makatitiyak tayong hindi siya pinabayaan ng Diyos. Ganito ang gantimpala ng Diyos sa mga marunong magmahal, tunay na magmahal at marunong magkaloob. Hindi sila pababayaan, hindi sila kalilimutan, hindi sila mawawalan. Kaya po, sa araw na ito, napakagandang pagkunan ng inspirasyon ang dukhang balo sa ating mabuting balita. She is presented as a model of total trust in God. Dukha nga siya sa material na bagay, subalit mayaman sa pananalig sa Diyos. 2 kusing lamang ang meron siya, subalit 1,001 ang kanyang pagtitiwala sa Diyos. She had the joy of giving everything. Her generosity was flowing over. Tiyak, siksik, liglig din ang pagpapala ng Diyos sa kanya. Kaya po, ang ating mabuting balita ay hamon para sa mga taong ayaw magbahagi dahil takot na sila'y maubusan at tuluyang mawalan. At ito'y paalala rin sa kanila, no? At maaari sa ating lahat na hindi maghihikahos ang mga taong mapagkaloob. Kahit dukha pala, ay maaaring magbigay. We don't have to be rich in order to give. We have only to be generous. Mga kapatid, tunay, hindi magpapabaya ang Diyos kailanman. At bilang isang tao at bilang isang alagad ng Diyos, no, sa aking buhay, ito'y aking mapapatunayan. Bilang isang alagad ng Diyos, no, pinili ang ganitong buhay, maraming ginagamit ang Diyos na instrumento na nagpapaalala sa akin ng kanyang awa, ng kanyang pag-ibig. Naniniwala rin po ako sa pahayag ng isang salmista. Ano sabi doon? I have never seen the just man forsaken, nor his children begging for food.
Huwag po tayong matakot, lalo sa ating kapanahonang ito. Maaaring maraming naghihirap, maraming nawalan ng trabaho, lalo yung mga dinagdag pa ng dumaan na sunod-sunod na bagyong ito. Pero ang masasabi ko po, patuloy tayong magtiwala sa kagandahang loob ng Diyos. At sa kabila ng ating kakapusan o dumarating sa ating buhay ang kakapusan, huwag din tayong matakot na ibuka ang ating kamay. Magbahagi sapagkat tiyak na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Selfless giving is giving till it hurts. May kasabihan din po sa wikang Ingles na kung gusto nating maging totoo yung ating pagbibigay, hindi lamang for, sabihin natin, para tayo purihin, para ipangalandakan natin, masabi ng mga tao na tayo mapagbigay. Sabi dun sa isang kasabihan sa Ingles, it is possible to give without love, but it is impossible to love without giving. At hinahamon nga po tayo ng dukhang babaeng balo sa ating mabuting balita sa araw na ito na ibinigay ang lahat-lahat ng meron siya. At ito'y nagawa niya dahil tunay ang kanyang pagtitiwala sa Diyos. Inihandog ng balo sa templo ang lahat-lahat sa kanya. Pinapaging mapagkumbaba tayo ng kanyang pagiging mapagbigay. Maging mapagbigay tayo sa ating pananalangin para sa ating kapwa bilang pagtugon sa Diyos na nagbibigay sa atin ng mga biyayang walang humpay. Sa bawat pagsamo ating sabihin, mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Bilang simbahan, maging mapagbigay tayo ng sapat upang magbahagi tayo hindi lamang mula sa ating kasaganaan, kundi mula rin sa ating kasalatan. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Ang mga lingkod bayan, naway maging malaya sa kasakiman at pagmamalabi sa kapangyarihan. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Ang mga balo, mga solong magulang at mga ulila, naway umunlad sa kabanalan at mabasbasan ng pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Ang mga may sakit, naway maibahagi ang kanilang pagdurusa sa pagpapakasakit ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Ang ating mga yumaong kamag-anak at mga kaibigan, naway tanggapin sa walang hanggang tahanan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Saglit pong katahimikan, itaas po natin sa Diyos ang ating mga daladalang mga personal na panalangin ng pasalamat at kahilingan. Ama naming nasa langit, buksan mo ang aming mga puso sa mga nakapaligid sa amin upang makilala namin ang iyong presensya sa aming mga kapwa at mga kaibigan at matuklasan namin ang kaligayahan ng pagbabahagi ng aming buhay sa kanila. Hiling po namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Kapuri-puri ka, Diyos, amang lumikha sa libutan, sa inyong kagandahang loob, narito ang aming mayaalay mula sa lupa at bunga ng aming paggawa. Ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos, amang lumikha sa libutan, sa inyo pong kagandahang loob, narito ang aming mayaalay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa. Ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain at ang ating mga panalangin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan ni at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakabanalin mo at basbasan ang mga alay na nakahanda upang paalabin ito ang aming diwa sa ningas ng pag-ibig mo na nagdulot ng tagumpay sa pagpapakasakit ni Papa San Clemente sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si Papa San Clemente ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay. Sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin po ninyong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo po namin kaming mga magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin po ninyo ang inyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin po ninyo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming obispo, ng lahat naming mga obispo at ng tanang kaparian. Alahanin po ninyo ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ganyan din ang lahat ng mga pumanaw na. Kawaan po ninyo sila at patuloyin sa inyong kaliwanagan. Kawaan po ninyo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa inyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Bereng Maria na ina ng Diyos at ni San Jose na kanyang kalinis-linis ang esposo. Kaysa ng mga apostol at mga martir. Kaysa ni na San Clemente, San Jose Marelo, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa inyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin yan ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sapatin ang ngalan mo, mapasa ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adiyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, karamdaman at anumang uri ng ligalig sa buhay, samantalang aming pinananambikan ang dakilang araw ng muling pagbabalik ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan po ninyo ang aming pananampalataya at huwag po naman ang napakarami naming mga pagkakasala. Pagkalooban po ninyo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, lalo tigit kapayapaan at pagkakaisa sa loob ng aming mga tahanan. Ayon po sa inyong banal na kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigay at manghangad po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa inyong lahat at sa inyong mga pamilya.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus, ang Diyos ng awa at pag-ibig. Siyang Diyos na sumasa atin, malapit sa ating piling. Mapalad kayong mga nakikibahagi sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panginoong Jesus, ako ay nananalig na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento sa altar. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa paraang espiritual dahil hindi ko kayang tanggapin sa panahon ngayon ang iyong katawan at dugo sa banal na sakramento. Kahit man lang sana ay matanggap kita sa paraang espiritual sa aking puso. Niyayakap kita na para bang andito ka na talaga sa aking puso at iniaalay ko ng buong puso ang aking sarili sa iyo. Huwag mong pahintulutang mawalay ako sa iyo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay makapagdulot po nawa sa amin ng katatagan na nagkaloob ng katapatan sa paglilingkod at tagumpay sa pagtitiis ng pagsubok sa iyong martir na si San Clemente sa pamamagitan ng Jesucristo. Kasama ng Espiritu Santo, kayo po'y isang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain po kayo at ingatan, pati na inyong mga pamilya at mga mahal sa buhay ng ating makapangyarihan, mapagmahal at maawaing Diyos,
ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa'y naialay na, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.